mag-online appointment sa civil service exam para po sa mga nagnanais na makapag-take ng civil service exam. So, meron pong schedule of registration ngayong May 13, 2024 hanggang June 13, 2024. Ngunit na pabilisan po yung pagre-register online. So, by the way, this registration is for August po na examination. So, civil service exam, both professional and sub-professional level. Ngayong August 2024 yung exam. So, this registration will start on May 13 hanggang June 13, depende kung meron pang available slots. Kung wala nang available slots, magsasarado na po. So, umpisa na po natin. Yung ituturo po natin ay kung paano mag-online appointment sa OCSIAS website. So again, sa OCSIAS website lamang po at ito lamang po yung mga available regions sa OCSIAS website sa ngayon. So yung mga region po na wala sa OCSIAS website, ibig sabihin yung regions niyo po ay either walk-in or mayroong sariling link. Kaya yung ina-advise ko talaga kahit yung mga regions na nasa OCSIAS website, yung advice ko po talaga is follow the Facebook page of Civil Service Commission sa inyong lugar dahil doon po sila magpo-post kung ano po yung paraan ng pagre-register sa inyong region. So again, follow the official Facebook page of Civil Service Commission sa inyong lugar. So kung hindi niyo po mahanap sa Facebook page, kung hindi niyo po mahanap yung official Facebook page nila, please search our Facebook page Civil Service Exam Review by Janice Darcy at po pwede niyo po akong i-private message doon para po matulungan ko po kayo kung paano yung registration sa inyong lugar. So by the way, yung Facebook page nga po pala natin ay marami din pong tutorial, especially for numerical reasoning na isa sa mga coverage ng exam. So wag na nating patagalin, ituturo na po natin step by step yung sa OCSIAS website dahil medyo complicated din po yung pag-register gamit yung website. So make sure na tapusin niyo yung panonood ng video na to at tandaan niyo yung dapat tandaan habang nagsa-sign up at nagsa-sign in sa OCSIAS website dahil sobrang dami pong dapat ninyong maintindihan para mabilis po kayong makapag-register. So pumunta lamang po ng kahit na anong browser at i-type niyo po itong OCSIAS CSE or kahit OCSIAS lang po. At hanapin niyo po itong kanilang official website, Online Civil Service Examination Application System, OCSIAS. So, i-click niyo po yan. At ito po yung lalabas sa inyong screen. So, guys, make sure po na tama yung region na pipiliin ninyo bago kayo mag-sign up. Dahil once na-click niyo na po yung region na yun, so kapag nag-sign in na po kayo dun sa account na gagawin ninyo, yung mga testing centers lamang po sa yung mga testing centers lamang po sa region na pinili ninyo ang makikita ninyo sa inyong account. Kaya kapag once mali yung region na pinasukan ninyo, kailangan nyo pong mag-sign up ulit. So, halimbawa, nasa Cebu ka, piliin mo yung Region 7. So, ito nga po yung available regions lamang sa ngayon. Tapos, click mo itong proceed. So, kapag nandito ka na, so, syempre, yung mga nag-take dati na hindi pinalad, so, po pwede nang mag-sign in kaagad gamit yung inyong account na ginawa ninyo last registration. So, sa mga bago, so, after ninyong piliin yung region, scroll down nyo lamang, makikita nyo itong sign up. I-click nyo po yan. So, guys, please, mag-sign up na po kayo bago pa po mag-start yung registration on May 13. Imposible na po makapag-sign up dahil kapag nag-start na po yung registration dahil sobrang busy na po ng server. So, sign up before May 13. Kahit ngayon pa lang April, pwede na po kayo mag-sign up para pagdating ng registration ay magsa-sign in na lamang po kayo. So, fill upan nyo muna ito, clearance registration form. So, first name, middle name. So, take note, middle name yan, buong middle name, hindi yan middle initial. Last name, tapos email. Siguraduhin na active yung email address para makatanggap ng activation link. Dahil doon po nila isi-send yung activation link at doon sa email din po na to, magsisend sila ng mga notifications regarding your application. Username at password, syempre wag pong kalimutan, isulat po para masigurado na hindi nyo po makalimutan. Lalong-lalo na kapag nag-sign up kayo in advance. So baka pagdating ng May 13, hindi mo na alam kung paano yung username at password mo, so hindi ka na makapag-sign in.
And worst, hindi ka na rin makapag-sign up dahil busy na nga po yung server. Tapos, after mong i-fill up yan, i-check mo itong I agree and accept the privacy notice. Tapos, sign up ka na. Click mo itong sign up. So, hindi na po natin may papakita yung next na steps. Babasahin na lamang po natin yung guide para mas klaro dahil hindi naman po tayo magre-register at wala pa pong available ngayon. So, pagkatapos nyo pong i-click yung sign up, ito po yung makikita ninyo sa inyong email address. So, please check your email para sa link. So, you have successfully registered to the online civil service examination application system. So, ayan, you must activate your OCS account by clicking this link. So, i-click nyo po itong blue na word na link. So, i-click nyo po yan para ma-activate ang inyong account. Pagkatapos, ito na po yung step-by-step procedure para sa online filing. So, gagawin nyo po ito kapag nag-start na yung online registration. So, pagdating ng May 13 or baka before May 13 mag-open na. So, please follow our Facebook page para laging updated. So, dito na po tayo. So, number 1, nag-sign up ka na. So, meron ka ng account. So, number 2, mag-sign in ka. So, number 2, activate. So, yung link na, inactivate mo sa yung email address. So, number 3, sign in ka na. So, applicant to sign in. Pagdating ng registration. Pwede ka rin mag-sign in pagkatapos mong mag-sign up to make sure na activated na yung account mo. Tapos, number 4, i-fill out mo na yung profile page. So, meron pong lalabas doon after mong mag-sign in. Meron pong lalabas na profile page. I-fill up mo lahat ng yun. Tapos, click mo yung update profile. So, number 5, applicant to select an examination schedule based on the CSC field office, classification, type of exam, testing center. So, ito na po yung mga pipiliin mo. Later on, makikita mo lahat ng yan once nag-sign in ka na sa OCS account mo at once nagsimula na yung registration. So, pipiliin mo CSC field office. Kung saang field office ka ng civil service mag-i-exam. Magre-register. Tapos, classification. So, regular, type of exam, pipiliin mo kung professional or sub-professional. Tapos, testing center, kung saan ka mag-i-exam. Makikita mo lahat ng lugar na available sa inyong region, makikita mo doon. So, number 6, applicant to read admission. So, basahin mo lahat ng admission and application requirements. Tapos, i-click mo yung proceed. Number 7, read important reminders and click apply now. So, number 8, fill out additional personal data. Then, click submit application. Guys, please review. So, ito yung number 9, review bago mo i-click yung save and proceed. Take note guys na lahat ng i-fill up mo sa OCS account ay yan na po yung magre-reflect sa application form. Dahil yung application form po, kapag OCS account ka nag-online appointment, yung application form ay system generated. Ibig sabihin, meron ng automatic application form na ipe-print mo pagkatapos mong i-follow lahat ng process sa OCS website. So, no need ka na mag-fill up ng application form manually. Kaya dapat tama lahat ng details na ilalagay mo sa OCS account mo. So, number 11, ito na po yung number 11. I-upload mo na yung application documents mo, yung passport size ID with name tag, yung valid ID front, valid ID back, certificate of consent, birth certificate if applicable. Yung birth certificate po guys, para doon lamang po sa mga walang birthday na nakasulat sa inyong valid ID. So, wala na po yung vaccination card, hindi na po yan required. Tapos, click upload documents. Take note, kailangan matapos mo ng 1 oras, sa loob ng 1 oras, yung lahat ng process, including the uploading of documents. Kailangan i-scan mo in advance itong mga documents na nabanggit. Dahil kung hindi mo matatapos in 1 hour ay makakancel po yung application mo at kailangan mong mag-umpisa ulit. And once makancel yung application mo, hanggang number 6 ka lang pwedeng magsimula. So yung lahat ng na-fill up mo from 1 to 5, hindi na po yun pwedeng i-edit. So pagkatapos nga po nun lahat, kapag na-okay na, so maghihintay ka po ng yung iba in just few minutes. Pero yung iba naman ay medyo matagal bago sila naka-receive ng verification na okay na yung kanilang
application. So, kapag once nakatanggap ka na po ng email or check your dashboard sa Oxias sign-in, so later on maiintindihan mo lahat kapag nag-start ka na mag-register. So, once na-approve ka na, makakatanggap ka ng email, or kung walang email, minsan nagkakaroon sila ng problem sa email dahil sa sobrang traffic ng server. So, kung wala kang email na natanggap, make sure na i-monitor mo yung dashboard mo sa yung Oxias account. So, you must immediately set an appointment schedule and select your preferred date of personal appearance. So, kailangan mo nang pumili, once verified ka na, kailangan mo nang pumili ng schedule of your personal appearance appointment. So, take note, hindi pwedeng i-cancel or hindi pwedeng palitan yung date of appointment mo. Kailangan mong mag-register ulit kung nagbago yung isip mo. So, ano ba yung purpose? Ano yung gagawin sa personal appearance? So, isasubmit mo yung hard copies ng yung mga requirements. So, dadalhin mo lahat ng yun, yung in-upload mo, including your printed application form after mong mag-process dito. At syempre, para magbayad din ng 500 pesos na examination fee. So, take note, meron mga nangyari nito last time, hindi sila nakapag-set ng appointment. So, guys, once naka-receive kayo ng email or once okay na sa dashboard niyo sa Oxias, kapag meron ng calendar icon sa dashboard niyo sa Oxias, pwede na po kayong mag-set ng appointment niyan. Ibig sabihin, verified na kayo. Kahit wala kayong email na natanggap. So, take note na kapag hindi kayo nakapag-set ng appointment ay mare-recond yung inyong application in 48 hours. Ibig sabihin, kailangan nyong mag-umpisa ulit ng pag-register. Kapag hindi kayo nakapag-set ng appointment in 48 hours. So, yun na nga. After mo mag-set ng appointment, number 15, download and print your application form na. So, make sure na yung application form, after mong i-print, tingnan mo kung merong pangalan ng CSC Evaluating Officer. So, note, yung application form must be printed back-to-back in a legal size bond paper. Sobrang daming nagtatanong nito last time. So, ito na yung dadalhin mo pagpunta mo ng appointment mo. Yung application form, yung 4 pieces of identical passport size ID pictures, at yung original and photocopy of any valid ID card. So, birth certificate kung yung valid ID mo ay walang birthday na nakalagay. So, yun na yung process sa Oxias account. So, sana ay nakatulong po sa inyo.